This portion is brought to you by UNACO, 50 taong kaagapay sa tagumpay. Kamakailan sa Pangasinan ay dinaos ang Pigro Bingo. Ito ay isang seminar para sa mga hog raisers na di lang nakapulot ng dagdag kaalaman, kundi pati na rin mga premyo dahil may pabingo rin dito. Maraming paksa tungkol sa tamang pagpapatakbo ng negosyong babuyan ang tinalakay. Isa na dito ay ang tungkol sa breeder management. Pagdating po sa ating pagmamanage sa ating mga breeders, sa mga inahin po natin, meron po tayong mga iba't ibang stages na dapat tingnan sa kanilang buhay. Okay, so 4 na reproductive stages. Ito po yung gilt, gestation, lactation, and yung dry period po natin. So unahin natin yung sa gilt. Binibigyan ng tamang nutrisyon ang ating mga dumalagang gagawin nating inahin. So meron po mga tinitingnan tayong aspeto na dapat meron yung ating mga gilts. Dapat ay maganda ang kanyang timbang. Mga 120 to 130 kilos. Ang importante sa kanila, meron silang reserba sa kanilang katawan. Para itong reserbang ito, magamit nila sa pagpapahaba ng productive life ng ating mga inahin. Pangalawa, maganda ang body condition. Kadalasan dyan ang tinitingnan natin yung tindig ng paa. So pagdating sa suso, mas marami, mas maganda. Pero hindi lang po dami yung tinitingnan natin. Dapat ay buhay na suso at pantay-pantay yung kanyang espasyo. And then, sexual maturity. Pinapalipas natin ng mga 2 hanggang 3 paglalandi bago natin sila pakastahan. So para sa ating mga nagbubuntis na inahin, so una, magkaroon ng maraming itlog na ilalabas. So optimum ovulation rate. So mas maganda ang nutrisyon niya, mas marami rin yung itlog na ilalabas niya para pagka nag-breed ang ating mga inahin at mga barako, mas marami yung pwedeng mabuong biik. Lalabas ng buhay at healthy yung ating mga biik. Pagdating po sa lactation period, yung nagpapadede na period, gusto natin ay marami magatas. Lakas gatas yung ating mga alagang inahin. Pero po, hindi lang po ang paggatas yung ating titingnan, tingnan din natin yung katawan ng ating inahin. Dapat po ay hindi siya masyadong nangangayayat. Kasi po, pagka nangayayat siya ng sobra, ang mangyayari, yung dry period niya, nagiging mahaba rin. Sa dry period po natin, ito yung time na kung saan hindi siya nagbubuntis, hindi siya nagpapadede. Kumbaga, nagpapahinga yung ating inahin. So, mga 5 to 7 days lang dapat yung ating dry period. So, dito rin yung panahon na kung saan i-enhance natin yung body condition ng ating mga inahin. Yun po, makakatulong nga para mas maging mahaba yung productive days ng ating mga inahin. Hindi natin sila papakainin ng katulad na sa mga finisher na pakain. So, ang nire-recommend po natin dyan sa aming produkto, Mama Pro, Developer, at Milk Maker po. Ipaghahalo natin yung dalawa at ito po yung ipapakain natin sa ating dumalaga. Sa first mating niya, ay may significant effect doon sa lifetime productivity ng ating inahin. Marami pa pong mga tips sa breeder management ang ipinamahagi sa Pigro Bingo. Kaya't abangan nyo ang pagpapatuloy ng pagtatalakay nito sa susunod na linggo. Para na rin kayong nakabingo sa kayamanan ng kaalaman sa negosyong babuyan. This portion was brought to you by UNACO, 50 taong kaagapay sa tagumpay. Ang kagawaran ng pagsasaka katuwang ang UNACO ay iniimbitahan kayong dumalo sa ika-22 AgriLink, FoodLink at Aqualink sa World Trade Center. Sa ika-15 hanggang sa ika-17 ng Oktubre, kita-kita po tayo!